At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito nga ay pag-usapan natin itong ginawang pagtalo ni Imo-sama laban dito kay Luffy dahil ang dami ng speculations yung lumalabas ngayon patungkol rito kasi nga parang ang dali naman, sobrang bilis na tinalo ni Imo. Itong si Luffy nga may kita na parang no match na no match. Itong si Luffy laban kay Imo-sama at ayan yung titignan natin. So kaya yun ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan at ito nga ay tignan nga natin. Ito nangyari nga rito sa ginawa nga ni Imo dyan kay Luffy. So dito makikita nga natin na in-stab ni Imo-sama itong si Luffy at ayun nga kita dyan nalupay-pay. Itong si Luffy talagang wala siyang nagawa laban dito kay Imo-sama. Pero itong eksena na to na kung saan ay na-stab itong si Luffy at yun nga yung nakikita na parang wala siyang magawa dun sa kalaban niya. Nakita na to dun sa unang-unang part pa ng One Piece natin. At eto nga yung sa time na na-encounter ni Luffy itong si Crocodile. So ito kung matatandaan ninyo, itong si Luffy nung una niyang ma-encounter si Crocodile, kahit na anong gawin niya rin na pakikipaglaban dyan kay Crocodile, talagang hindi umuubra. So yun, so parang naulit dito yan sa pakikipaglaban niya kay Imo-sama. Pero yung sa time neto ni Crocodile, nung kinalaban ni Luffy yan, nung na-stab siya ng ganyan ni Crocodile, may nagligtas sa kanya at eto nga yan, si Nick Robin. So now, ang tanong naman rito, sino naman kaya yung magliligtas kay Luffy dito nga sa kamay ni Imo? Kasi nung sa time na to, nung na-stab nga ni Crocodile itong si Luffy, iniwan niya lang yan di ba, sa may buhanginan. So kaya yun, nakapuslit itong si Robin at pag alis nga ni Crocodile, ayan, niligtas niya. Pero dito, sa kaso ni Imo, parang hindi magiging ganyan yung mangyayari. Parang bantay na bantay niya itong si Luffy dyan. So kumbaga, parang hindi niya hayaan na mabuhay dyan. Itong si Luffy, hindi niya iiwanan niya na humihinga pa. So kaya nga ang tanong, sino yung may kakayanan para iligtas si Luffy dito kay Imo? So hindi naman pwede si Zoro kasi si Zoro nandoon nga kay Saint Summer. Tapos ganoon din si Sanji, nandun naman siya kay Saint Killingham. So yung mga pakpak nito ni Luffy wala nasa kanya-kanya silang labanan. So yung nandito lang sa side ni Luffy, sila Jinbei, sila Usopp, sila Nami. So kaya ba nila Nami na iligtas itong si Luffy dyan kay Imo? So kahit yung maipuslit lang sana maitakas itong si Luffy dyan sa kamay ni Imo. Kasi wag na nilang labanan si Imo kasi hindi talaga nila kaya yan. Kaya si Luffy nga walang nagawa sila pa kaya. So kaya nga yun, kung sakali maipuslit itong si Luffy dyan, ang laking bagay na talaga nun. Pero hindi nga magiging ganun kadali kasi nga parang bantay na bantay itong si Imo dyan sa katawan nga nito ni Luffy. But anyway, sa maliban pa nga dyan, ay puntahan naman natin muna itong nangyari nga rito kay Crocodile. So ito kasi ang ganda ng punto na sinabi nga rito na nung nasaksak nga ni Crocodile itong si Luffy ay eventually na-discover naman ni Luffy kung paano nga matatalo itong si Crocodile. So ibig sabihin ay na-discover ni Luffy yung weakness ni Crocodile at eto nga yung tubig. So dito ay maalala nyo naman na gumamit nga ng tubig itong si Luffy para kalabanin itong si Crocodile. At pagkatapos nga nun ay ito na nga, nagawa niyang banatan na at nagawa niya ng makapalag laban rito kay Crocodile. So lahat ng mga atake niya kumukunik na rito kay Crocodile. So yun, alam natin yung istorya. Sa bandang huli, natalo ni Luffy itong si Crocodile. At so now ay going back nga rito sa pagkakasaksak ulit ni Imo-sama dyan kay Luffy. Kasi kung parallel ito nangyari kay Luffy ngayon sa pakikipaglaban niya kay Imo at saka sa nangyari sa kanya kay Crocodile, ay posible kaya na etong si Luffy eventually malaman niya rin, ma-discover niya kung ano yung pinaka-weakness nito ni Imo. So kasi of course mabubuhay pa rin dyan si Luffy kahit nga na ganyang katindi yung inaabot niya kay Imo kasi nga siya yung bida rito so hindi siya mamamatay nga basta-basta nga dyan. Pero yun nga yung tanong na ano kaya yung next na mangyayari sa pagkakasaksak ni Imo dyan kay Luffy. At ayun nga, ay speaking sa weakness neto ni Imo-sama, ay balikan muna natin dyan yung patungkol naman dito kay Saint Saturn kasi nga ito yung sa time nung makita ni Saint Summer yung Mother Flame na ito nga yung naging reaction niya. Sabi niya nga dyan, the Mother Flame. So ito makikita rito na parang mahina itong si Saturn doon kay Mother Flame. So ang pinakapunto naman rito, diba, itong mga 5 elders ginagamit niya yung kapangyarihan ni Imo-sama. So kumbaga nagbestow si Imo-sama ng kapangyarihan dito kaya Saint Summer sa mga 5 elders at ayun, somehow masabi natin
na yung lakas na ginagamit ito ay nagmula nga kay Imo-sama. So now, kung yung lakas ng mga to ay nagmula kay Imo-sama, posible kaya na etong si Imo ay kahinaan niya rin etong Mother Flame. So kumbaga mahina sila Imo-sama sa sobrang lakas na tinataglay na enerhiya ng Mother Flame na to. Kasi alam natin, di ba, sobrang lakas ng naibibigay na enerhiya na galing dyan sa Mother Flame. At so dito na papasok ngayon yung interesting part, dahil sa sinasabi nga natin na mabubuhay si Luffy dyan nga sa kamay ni Imo, ay posible kaya na dito na mangyari yung sa pag-evolve o yung sa pagpa-power up nito ni Luffy. Kasi di ba sinasabi nga natin na parang di pa ganun kakompleto ito yung sa Gear 5 ni Luffy, yung kanyang pagiging Sun God Nika. Pero this time, dahil nga sa pagkatalo niya kay Imo, baka mag-trigger yan para nga mag-level up itong si Luffy. At dito na nga ngayon magawa ni Luffy na magpalabas ng apoy na kasing lakas ng sa Mother Flame. At hindi lang yan, baka dito na nga rin ngayon makuha ni Luffy o talagang maabot niya yung pinaka-pinakil na o yung pinaka-form na ni Sun God Nika, at makakuha niya na rin dyan yung talagang tunay na lakas na tinataglay ni Sun God Nika. So eto na yung magiging pinaka-full o pinaka-complete na evolution ni Luffy. At eto ngayon yung mga napipisil kung ano yung next na mangyayari dahil nga sa ginawa ni Imo-sama na pagkakasaksak at pagtalo dito kay Luffy. At pagkatapos nga niya ni Shankai. So hanggang dito lang etong video natin. Pero yun, kayo ba sa tingin nyo, ano nga ba yung next na mangyayari dito kay Luffy dahil nga sa ginawa sa kanya ni Imo? At ayun nga, sino yung may kakayanan para nga iligtas itong si Luffy dyan sa kamay ni Imo? So dun muna tayo. But anyways yun nga guys, ay maraming salamat ulit sa panood dito kay One Piece natin. At hintay-hintay lang para nga sa mga next na mga review natin patungkol sa chapter 1188. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.